24 verses 1 to 15. Kung nakita na po isang malakas at masayang amen. Amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 15. Verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. Kayo po. And Joshua said to all the people, thus said the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood, even Terah, the father of Abraham, and the father of And I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. Verse 4. And I gave unto Isaac Jacob and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir, to possess it, while Jacob and his children went down to Egypt. I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. Verse 6. And I brought their fathers out of Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after their fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. And when they cried unto the Lord, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness a long season. Verse 8. And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side of Jordan, and they fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land, and then destroy them from before you. Then Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam, the son of Beor, to curse you. Verse 10. But I would not hearken unto Balaam, therefore he blessed you still, so I delivered you out of his hand. And he went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, and the Hivites, and the Jebusites, and I delivered them into your hand. Verse 12. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with the sword nor with the bow. And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwelt in them. Of the vineyards and oliveyards which ye planted not, do ye eat. Verse 14. Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Verse 15, altogether ready, read. And if sin be against you, serve the Lord. Choose this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po lahat ay muko kumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na Ikaw ang Diyos na dakila at mapagmahal. Ang lahat ng mga bagay ay inyo pong inihanda para sa amin. Ang mundong ito, Ikaw ang siyang gumawa upang magkaroon po kami ng tirahan. At sa mundong ito ay iyo pong inilagay ang tubig na aming iinumin. Sa mundong ito, inilagay mo ang mga puno na nagbubunga upang siya po ang aming pong maging pagkain. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan na kami po ay iyong pinatira sa isang lugar na hindi kami ang siyang gumawa, sa isang lugar na talagang nandun na ang lahat ng aming mga kailangan. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat mo po sa amin. Salamat sa buhay, kalakasan, kalusugan. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay na dakila ka. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Dalangin ko po sa umagang ito. Muli, kayo po siyang kikilos at gagawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako
sa inyo pong likuran. Nawa ikaw siya makita, mapapurihan, maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, puspusin mo po ako. Pagkalooban mo po ang bawat isa ng knowledge, wisdom, understanding mula sa inyo pong banal na salita. Ipaunawa mo po ito sa amin at tulungan mo po kami na ito po ay amin pong may apply sa aming pong buhay. Muli, aking pong dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo po ang anniversary ng inyong pong gawain doon po sa bawat. Ito po ay aking samot dalangin, hinihingi ng ipasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na po po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Ang sabi po ng Joshua 24 verse 15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So yung house na tinutukoy po dito ni Joshua, ito po yung kanyang asawa at mga anak. Kaya po ang title ng mensahe this morning, mga kapatid, mga minamahal, The Family. Ano ba yung nais ng Diyos na makita sa isang pamilya? Ano ba yung nais na makita ng Diyos sa kanyang mga anak? So tayo po ay belongs to the family of God. So bilang isang pamilya, mga kapatid, mga minamahal, ang nais po talaga ng ating pong Panginoon ay magkaroon ng isa pong Christian home. Yun po yun. Kaya una, mga kapatid, mga minamahal, unang puntos po sa umagang ito, ang nais ng Diyos, God wants to see in every family that they are saved. Una po ay dapat makita ng Diyos na ang bawat pamilya mula kay tatay, kay nanay, at sa kanyang mga anak, makita ng Diyos na ang bawat miyembro ng pamilya ay ligtas. Nais ng Diyos na ang bawat pamilya ay mayroon pong katiyakan ng langit. Nais po ng Diyos na talagang ang bawat miyembro mula kay tatay, kay nanay, hanggang sa mga anak, sila ay mga tumanggap sa ating Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So ito po yung una, na talagang sapagkat aanhin ng bawat pamilya na sila ay mayroong kayamanan, aanhin ng bawat pamilya na mayroon silang magandang sasakyan, aanhin ng bawat pamilya na mga anak ay nakatapos sa mga magagandang universidad, kung hindi naman ligtas. Kaya unang-una, mga kapatid, mga minamahal, una ay nais ng Diyos mula kay tatay, kay nanay, hanggang sa mga anak, ay talagang ang bawat miyembro ay ligtas. So ito po yung una. Sapagkat sinasabi nga po ng mga talata sa salita ng Diyos sa Mark chapter 8, verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ano ba mapapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan ng mga bagay sa mundong ito, kung ang kaluluwa naman ay mapapahamak sa impyerno. Kaya salamat na ngayon po, ngayong umaga, ay itong Papa, ni Nathan, ni Noah, this morning ay susunod po sa tubig ng bautismo. At talagang sila po ngayon ay binubuo na po ng isang pamilyang ligtas. So ito po yung nais ng Diyos. At nandito rin po ang pamilya ni na Brother Angelito o ni Brother Ai. Diba? Na talagang mula sa kanya at kay Lenny hanggang sa mga anak ay ligtas. So talagang ngayon ay kailangan turuan yung mga anak. So ito po ang nais ng Diyos. Magkaroon ng katiyakan. Sapagkat ang isang pinakamahalagang bagay na dapat mayroon ang isang tao, ang isang pinakamahalagang bagay na dapat mayroon ang isang tatay, ang isang nanay, ang isang anak, ay si Kristo doon sa kanyang puso. Ito po yung pinakamahalaga. Hindi yung magandang sasakyan, hindi ang magandang damit, hindi ang magandang cellphone, hindi yung mamahaling cellphone. So, ang pinakamaganda na mayroon ng isang tao ay si Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Sapagkat kung wala si Kristo sa kanyang puso, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, hindi niya tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan mapupunta ang ayaw mga manampalataya kay Kristo? Saan pupunta yung mga ayaw tumanggap kay Kristo? Ang sabi ng Bible sa John 3:18,
ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. So tayo po ng mga sumasampalataya kay Kristo, bilang si Kristo ay tunay na anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, at namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, tayo ay hindi hahatulan sa lugar ng impyerno. At ang hindi sumasampalataya, malinaw po ang sinabi ng Bible, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po ang nais ng Diyos sa bawat pamilya sa buong mundo. Unang-una, nais ng Diyos na ang bawat pamilya ay ligtas. Katulad po ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So mga kapatid, mga minamahal, kaya kung kayo po ay mayroong mga asawa, meron kayong mga anak, sana may bahagi sa kanilang kaligtasan. Hindi tayo ang magliligtas. Tayo ay instrumento lamang upang ibahagi sa kanila ang kaligtasan, ituro si Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang ating tungkulin bilang tayo ay mga ligtas. So mga kapatid, ito po yung una. At sana bilang tayo po ay mga ligtas na. Para naman po doon sa mga single pa po dito, doon po talaga sa mga pwede na. So doon sa mga kabataan, there is a time. Okay? So sa mga kabataan, okay lang po na mayroon kayong mga crush. Okay lang po. Yan, isa pa pong family na talagang ligtas. Ang kanila pong dalawang anak na ito ay mga baptized na po. So ito po talaga ang nais ng Diyos na talagang makita na ang bawat family ay ligtas. Bawat membro mula kay tatay, kay nanay at sa mga anak ay ligtas. So mga kabataan, there is a time to love. Kayo po, kung kayo mga nag-aaral pa, unahin ang pag-aaral. Unahin, hindi po yung mga crush na yan. Okay? Sapagkat marami na po ang mga hindi nakapagtapos, marami na po ang hindi nakamtan ng kanilang pangarap sa kanilang buhay, sapagkat sa halip na unahin ang pag-aaral, inuna ang mga crush, hindi sumusunod sa magulang. Ang magulang pa naman ay nagsisikap magtrabaho na palayo sa mga mahal sa buhay upang ang mga anak na ito ay mapag-aral. Ang mga magulang pa naman ay talagang napapagod, napupuyat, na kahit anong init, kahit umuulan, bumabagyo, ay minsan ay talagang pumapasok sa trabaho upang ang kanilang mga anak ay makatapos sa pag-aaral. Kaya sana yung mga anak na nandirito ngayon, mga kabataan na nandirito ngayon, unahin ang pag-aaral, sumunod at gumalang sa mga magulang. Nawawala na ngayon ang po at opo. Diba? Itinuturo sa school yung ESP, kala ko KSP. Kala ko yung kulang sa pansin. Yung pala, edukasyon sa pagpapahalaga. So, ESP. So, yung po yun na talagang itinuturo sa school. So, nawawala na yung pagpapahalaga sa pagsasalita or pagsagot ng po at opo. At talagang kahit sino na yung kausap ng mga kabataan ngayon ay wala na yung po at opo. At wala na rin yung pagbe-bless sa magulang. Hindi na nagbe-bless. So mga kabataan, there is a time to love. At doon po sa mga talagang mga single diyan na may mga trabaho na pwede na talagang mag-asawa, lumagay sa tahimik na buhay daw. Aywan ko, kung talagang tahimik, ano? So, kung kayo po ay talagang nais nyo na magkaroon ng pamilya, tingnan po natin ang ating pong Bible. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito sa verse 14, "Be not unequally yoked together with unbelievers." So kung kayo po ay nagnanais bumuo ng pamilya, piliin niyo po yung godly. Piliin niyo po yung Christian. Piliin niyo po yung kapwa natin mananampalataya. Amen? Sapagkat kung hindi po yan mananampalataya, kung hindi po yan ligtas, walang forever.
Walang forever. Bakit? Saan ba mapupunta yung mga mananampalataya? Sa langit. Ay kung ang iyong kapartner, ang iyong asawa ay hindi ligtas, saan siya? Sa impyerno. Diba? So, hiwalay kayo. Kaya sabi nga, kanina, panay ang hugot, kung talagang mahal, hindi iiwan. Diba? So, kaya mga kapatid, mga minamahal, doon sa mga single po diyan, ang piliin nyo yung ligtas. Ang piliin ninyo yung mananampalataya. Ang piliin ninyo yung anak ng Diyos. Godly people. Amen po ba? Godly. Kasi minsan talaga, marami po yung nasira ang buhay sapagkat nakakita ng gwapo, kinilig na. Pastor, gwapo. Nakakita ng maganda, kinilig na. Diba? So, ang piliin po natin ay godly. Ano ba yung ibig sabihin ng godly? Yung po mayroong pagmamahal sa Diyos na talagang pumahal ang Diyos paggising sa umaga ay anong ginagawa? Nagpe-pray. Ay yung iba paggising sa umaga, anong hawak? So, maka-Diyos o maka-cellphone? Maka-cellphone, hindi godly, hindi maka-Diyos. Okay lamang na hinawakan ng cellphone, pero ang titingnan, ang bubuksan ay yung Bible apps, King James Version 1611, at magbabasa ng Bible. Amen po ba? So ang piliin po natin doon sa mga single na nandirito ngayon na talagang umiibig na ay yung may trabaho, godly, maka-Diyos, mananampalataya, anak ng Diyos. Sapagkat sabi nga po dito sa verse 14, ituloy natin, be not unequally yoked together with unbelievers. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. For what fellowship? Anong pakikisamang meron? Ang matuwid o ang katuwiran sa hindi matuwid. So paano magsasama? Yung isang matuwid at isang hindi matuwid. So ibig sabihin laging magka-contrast. Di ba? Ang isip pa silangan, ang isip pa kanluran. O ang isip pa ilaya, ang isip pa ibaba. Contrast, contradict. So talagang hindi magsasama. At sabi pa po dito sa verse 14, and what communion? Ano yung pakikisama? Hath light with darkness. So talagang hindi magsasama po kailanman ang liwanag at ang dilim. Tandaan niyo po yan. Kailanman ay hindi magsasama ang liwanag at ang dilim. So kapag pinatay natin ang ilaw, madilim, walang liwanag. So hindi nagsama. Binuhay ang ilaw, wala na yung kadiliman. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay ligtas at ikaw ay single na katulad ko. Yan, tapos na. Ano? So ang pipiliin ay kapwa mananampalataya, yung kung faithful. Amen po ba? So yung godly people talaga, sapagkat ito yung nais ng Diyos na ang bawat pamilya ay Christian, mananampalataya, tagasunod po ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, kaya mula kay tatay, kay nanay, hanggang sa mga anak, ay dapat ay ligtas. Nais mo ba na ang inyong mga anak ay hindi ligtas? Kaya yan po si Pia o si Pia, si Ezekiel natulog ngayon, pero kahit yan po itulog, nakikinig po yan. So, hahangarin po dapat ng magulang na talagang ang kanila, ang bawat miyembro ay ligtas. Amen po ba? Kaya nga habang bata pa, ay talagang dapat dinadala na sa bahay-sambahan kahit makulit na ganito. Amen po ba? Kahit pag-alagala po yan diyan, huwag lamang po yung matanda pag-alagala. Diba? Kaya nga sabi ni Brother Luis, magbabait yung nanay. Yung nanay ha, magbabait. So mga kapatid, joke lang yan. So yun po. So ito po yung una, nais ng Diyos na talagang ang bawat miyembro ng pamilya ay ligtas. Then, pangalawa po, ang sabi po dito sa Joshua 24 verse 15 pa rin, but as for me and my house, we will serve the Lord. So God wants to see to every family. Ang nais ng Diyos na makita sa bawat pamilya that they are stay
together. They are stay together. Na talagang sila po ay magkakasama at nagkakaisa. Na talagang nandoon makikita na sila po ay nagkakaisa at nagsusunuran. So, bilang isang pamilya sa isang tahanan, meron bang pagkakaisa? Tanungin nga po natin ang ating pong sarili. Sa mga pamilya na nandito po ngayon, sana sa isang pamilya ay talagang mayroong pagkakaisa, may kapayapaan, walang kaguluhan. Di ba? Sana yung bibig ni nanay ay tahimik, hindi nag-iingay. Kasi minsan kaya nag-iingay ang bibig ni nanay, bibig ni tatay, dahil sa hindi pagsunod ng mga anak. Diba? So minsan kaya nag-iingay ang bibig ni nanay, may maling ginawa si mister. Minsan kaya nag-iingay ang bibig ni tatay kasi meron ding maling ginawa si misis. Kaya sana meron pong katahimikan sa isang tahanan kasi sabi nga kaya mag-aasawa lalagay sa tahimik. So lalagay sa tahimik. Magpapakasal, hindi magpapasakal. Okay? Natawag ko si Sarah ito. Bakit niya? Okay. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Ayan. Na dapat ang isang pamilya talaga walang broken family. Nakakalungkot marami sa ating sitwasyon ngayon sa buong mundo. Meron pong broken family. Walang problema kahit si Mr. ay malayo sa pamilya. Na ang dahilan kaya malayo sa pamilya ay nagtatrabaho, nagsisikap para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak. So wala pong problema doon na kung hindi kasama minsan kapag Pasko, kapag bagong taon, hindi kasama sa birthday ng mga anak, hindi kasama sa birthday ng asawa. So wala pong problema doon na kung bakit napalayo ay dahil nagsisikap upang itaguyod ang kinabukasan ng family. So ito po ang nais ng Diyos na makita sa isang family. They are stay together. Na sila po ay nagkakaisa at sama-sama silang nananatiling buo ang pamilya. Kaya kung mahirap man po ang inyong buhay, huwag kayong mainggit doon sa mga mayayaman. Kasi minsan, meron nga pong mayaman pero broken family. Mayaman nga pero napakaraming problema. Kasi pag yaman, pagdami din po ng problema, yun po ang katotohanan. Kaya di baling mahirap, mahalaga buo ang pamilya, nagmamahalan. Ito po ang ipinakita po sa atin po ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Na talagang mula sa paglabas nila sa Egypt, hanggang sila po ay makapasok po doon sa promised land. Sila po ay magkasama. They are stay together. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang mangyari talaga, huwag masira ang pamilya, sana sa bawat tahanan, mayroon kayong Bible? Mayroon ba Bible sa inyong mga tahanan? Say amen. Amen. Binabasa ba? Amen. So sana'y talagang pinamumunuan ng Padre D. Hindi po piyuhan. Padre D, pamilya. So yung po, hindi yung Padre Pio. Okay? Ng Padre D, pamilya. So sana talaga ang Padre D, pamilya ay spiritual leader. Na sa gabi, bago matulog, basa muna tayo ng Bible. So ito po ang pinakita sa akin ni Pastor Sosa na talagang minsan, hindi lang minsan, talagang bago kumain sa umaga ay nandun muna ang pagbabasa ng Bible. Pinapakain muna ang spiritual, ang spirito ng salita ng Diyos upang ang spirito na nasa sa atin, yun ang masunod, hindi ang lamang ito. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ito ang nais ng Diyos sa bawat family. They are stay together. Ngayon, bilang family of God naman po tayo, kung sinasabi niyo po na kayo po ay member, that you are belong to the JCPBC family, Jesus Christ Bible Baptist Church family, kung sinasabi niyo po na kayo po ay belong po dito, stay together.
So hindi ko po pinipilit ang bawat isa, pero kung kayo po mismo ang nagsasabi sa inyong sarili that you are belong to Jesus Christ Bible Baptist Church family, so ito po inaasahan sa atin that we are staying together. We are family of God. Ngayon, kung sakasakali naman po na kayo po'y mapalipat ng ibang lugar, mapalayo, bilang tayo po ay family of God, hahanap po tayo ng Baptist Church pa rin upang isama natin ang ating sarili doon sa pamilya ng Diyos. At doon ay ating ipakikita ang ating pakikiisa, pagtulong sa gawain ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Na ito po ay pinakita sa atin ng ating pong kapatid na si Brother RJ. Hindi man natin sila kasama dito, ang Sevilla family. Sila po ay nasa Project 8. Pero doon po sa Project 8, sila po ay kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Si Brother RJ po ngayon ang naka-assign for the whole month of November. Naka-assign po siya na moderator or MC. Yung po ginagawa po ni Brother Luis. So mga kapatid, mga minamahal, we are belongs to the family of God. Stay together. So manatili po tayo. So pamayang hapon, kung tayo po talagang belongs to the family of God, stay together, pupunta po tayo sa Pawan, anniversary po ng Pawan, makikisa po tayo doon sa gawain ng Panginoon. So tayo belong to the family of God. So yun po yung pangalawa, stay together. And then, tingnan po natin ang Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So ang nais ng Diyos na makita sa bawat pamilya, they study together the Word of God. Na talagang sila po ay sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. Na talagang tungkulin ng isang padre di pamilya, ituro sa asawa, ituro sa mga anak ang salita ng Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Alam niyo po, tayo ay talagang kailangan po natin ang salita ng Diyos bawat araw. Ang bawat pamilya po dito ay pinupuntahan ko lamang isang beses sa isang linggo. Kaya tungkulin po ng isang tatay na talagang ituro sa mga anak ang salita ng Diyos. So ito po yung tungkulin ng isang tatay. Ito yung nais ng Diyos makita sa isang family. Kaya kailangan sa isang tahanan, meron pong Bible. King James Version 16:11. At ang Bible na ito, hindi nakapatong lamang, hindi ito display lamang, hindi ito collection ng gabok. Kasi minsan, meron pong mga tahanan, meron nga pong Bible, pero collector, dust collector, nagagabukan lang sa isang tahanan. So dapat ang Bible sa bawat tahanan ay nabubuklat araw at gabi. So this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kasi ito talaga ang kailangan natin ng ating buhay upang magkaroon ng isang pamilyang makadiyos, isang pamilyang makatao. So talagang kung ang bawat pamilya ay makadiyos, it follows na lamang yung makatao, it follows na lamang yung makabansa, it follows na lamang na ikaw ay magiging makakalikasan. Yan po ang aming itinuro sa school nitong nakaraang linggo. Na ako po ay nakasama doon sa pagtuturo from Wednesday to Friday. Na talagang itinuturo yung core values, makadiyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. So it follows na lang po talaga. Kung ikaw ay makadiyos, it follows na yung pagiging makatao. So maraming mga tao ngayon nagsasabing sila ay makatao, pero nang bubuli, nang aaway. Diba?
Makatao pero walang paggalang sa kapwa-tao. Maraming tao ngayon nagsasabing sila'y maka-Diyos, pero ang hawak ay bote ng alak. O maka-alak o maka-Diyos? Maka-alak. Alam nyo ba, yung natutunan ko rin po doon sa aming pong ginawa doon po sa Moral Recovery Program, ang alcohol. Ang alcohol, ang ibig sabihin po nito sa Latin word ng alcohol, Latin word, alcohol. A-L-G-H-O-L, alcohol. Nang ibig sabihin po nito sa English, devil. So yun po ang ibig sabihin ng alcohol. Alcohol, devil. Kaya nga naman kapag ang isang tao ay lasing na, anong nangyayari? Nawawala sa sarili. Hindi na alam ang kanyang ginagawa. Kasi sinapian na ng evil spirit. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kung talaga tayo po ay belongs to the family of God, ang nais ng Diyos sa atin is study together the Word of God. Upang maiwasan ang broken family. Yun po yun. Kung bakit nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang hindi mangyari sa atin yung broken homes. Tandaan niyo po, meron din po mga Christian home broken. Hindi lang po ito sa mga unbeliever. Na talagang nakakalungkot kung sino pa yung nagsasabing Christian, broken family po sila. Bakit? Kinabayaan kasi ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawala na sa kanila ang pagiging maka-Diyos. So sabi pa nga, tingnan nyo ha, maraming nagsasabing maka-Diyos. Pero anong hawak ni tatay pagising sa umaga? Ang sagot ng iba, sigarilyo. Ang sagot ng mga estudyante. Ang sagot pa ng ibang estudyante, manok. Anong kulay? Pula. Si manok may vitamins. Pero si misis walang vitamins. Maka-Diyos o maka-manok? Diba? So yun po, na talagang maraming nagsasabing maka-Diyos pero hindi naiintindihan ang pagiging maka-Diyos. So, ang nais ng Diyos sa bawat family, they are safe, they stay together, they study together the Word of God. Proverbs chapter 3, verse 1. Tingnan po natin. Proverbs chapter 3, verse 1. Kaya kung talagang maka-Diyos, binabasa ang salita ng Diyos, nakikinig na salita ng Diyos, sinusunod ang salita ng Diyos. So, Proverbs chapter 3, verse 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandment. So ituro po ito ng mga tatay sa bawat anak na talagang sundin ang utos ng Diyos at dapat sa mga tahanan ay mayroong mga batas. Meron ba kayong batas sa inyong mga tahanan? Yun, hiwalay daw ang puti sa tikulor. Masipag maglaba. Sino kaya ang masipag maglaba? Diba? So, dapat sa isang tahanan na mayroon pong batas. Sa amin, dati nung kami maliliit pa, ang batas sa amin, pagpatak ng alas 6 ng hapon. Bawal na ang laro at nasa loob na ng tahanan. Yun yung batas sa amin. So, sana sa ngayon, mayroon ding batas. Bago gumamit ng cellphone, anong dapat gawin? Gumawa muna ng gawaing bahay. Bago gumamit ng cellphone, mga anak, ay gumawa muna ng mga gawaing bahay. So sana ang bawat tahanan, bawat pamilya ay mayroong batas. Ano po ba? Sapagkat ito po ang nais ng Diyos na sinasabi po dito, my son, forget not my law. Kung sa inyo po mga tahanan, mayroong po batas na pinapairal, mga anak, sundin niyo po ang batas ng inyong magulang. Amen? Sundin ang utos ng mga magulang. Kasi mahirap sa ating panahon ngayon, mga anak na ang nasusunod. Ang mga anak napakabait sa magulang kailan? Kapag mayroong kailangan. Diba? Panay ang lapit sa magulang, panay ang bati sa magulang kapag mayroong kailangan.
Pero kapag naibigay na ang kailangan, nasaan na ang mga anak ngayon? Diba? Nasa barkada o nasa kwarto, nakakulong na sa kwarto at panay ang laro ng cellphone. So, dapat meron pong batas sa isang tahanan. At ang mga anak ang susunod sa magulang. So yun po, study together the Word of God, Proverbs chapter 6, verse 20. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 6, verse 20. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. So huwag papayaan o ingatan ang mga utos ng tatay. Sinong batas sa tahanan? Nanay. Kaya, joke lang yun na. Dapat si tatay ang nasusunod sa tahanan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na dapat sa mga tahanan ay meron pong pag-aaral ng salita ng Diyos na bawat pamilya bago matulog sa gabi ay sama-sama nag-aaral ng salita ng Diyos at nagpe-pray. Pray together. Amen? So nagagawa pa ba ng bawat family? So sana kapag talaga magkakasama ay gawin po ang mga bagay na ito. Then next, ang nais ng Diyos sa bawat pamilya, sabi po ng verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. So ang nais ng Diyos sa bawat pamilya, serve together. Naglilingkod na sama-sama sa Panginoon. Ito ang ipinakita po sa ating Joshua. Ang tatay at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay naglilingkod. But as for me and my house, we, hindi niya sinabing I will serve the Lord. Kundi ang sinabi po ni Joshua, we will serve the Lord. Kaya sana, kung nandito si tatay, dapat nandito din si nanay. Kung nandito si tatay at nanay, dapat nandito rin ang mga anak. Palakpakan po natin ang mga pamilya na nandito ngayon. Saan palakpakan po dyan? Pagkain po ang Panginoon sa kanilang buhay. Salamat. Kaya kung tayo po, mga single po diyan, kung kayo mag-aasawa, ay hanapin ninyo ay kapwa natin mananampalataya. Yung pong tapat na naglilingkod sa Panginoon upang talagang maiwasan ang broken family. Marami sa atin ngayon, sira ang pamilya. Kung marami pong tahanan ang nasira dahil sa bagyo, ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ay ang tukso. Marami na winasak na tahanan. Kaya talagang utukso, ang sabi nila, layuan mo ako. Kailanman ang tukso ay hindi lalayo. Yun po yun. Kaya sana mga kapatid, ipag-pray ang inyong mga magulang, ipag-pray ang inyong mga anak na talagang sila po ay maligtas. Ibahagi sa kanila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So ito po yung nais ng Diyos. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Joshua 24 up to the last verse. Tingnan nyo po. Yung Joshua 24 hanggang doon po sa last verse. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse chapter 24, tingnan niyo po sa last verse. Beginning verse 24 hanggang 27. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. So ito po yung nangyari sa bansang Israel, na talagang sila po ay naglingkod sa tunay, buhay at makapangyarihan Diyos. So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and ordinance in Shechem. Verse 26. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. Verse 27. And Joshua said unto all the people, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord
which He spake unto us, it shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. Then, tinan po natin sa verses 29. And it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. So mga kapatid, mga minamahal, si Joshua po at ang kanyang pamilya naglingkod sa Panginoon habang buhay. Habang buhay. So upang maiwasan po ang broken family, tayo po'y sama-samang maglingkod sa Panginoon, sumamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo habang buhay. Kasi talagang sa totoo lang po, napakarami na pong broken family ngayon. Napakaraming broken family. Kung ayaw nyo po na magkaroon ng broken family, hangarin natin na tayo po'y maglingkod sa Panginoon habang tayo po'y mayroong lakas, habang buhay. So ito po ang nais ng Diyos sa bawat pamilya. They are serving God together. So let us serve the Lord together. So sama-sama nating paglingkuran mula kay tatay, kay nanay, at sa mga anak, ang nais ng Diyos na talagang ang bawat pamilya ay naglilingkod. Yung ikaw ay makita sa bahay-sambahan, yan po'y paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sinusunod mo ang utos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagsamba. Kung ikaw sa inyong mga tahanan ay talagang nag-aaral ng salita ng Diyos, so sinusunod mo ang utos ng Diyos, yan po ay paglilingkod. Kaya sana mga kapatid, bilang tayo po ay family, belongs to the family of God, let us serve the Lord our God together. Hindi man tayo magkasama-sama dito, na kahit sana mapunta tayo sa ibang lugar, sana makita pa rin sa atin ng Panginoon na every Sunday, tuwing araw ng linggo, na tayo sama-samang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, hindi po sa mga tribulto. So ito po ang nais ng Diyos sa bawat family. Then last mga kapatid, mga minamahal, makikita pa rin po natin dito sa pamilya ni Joshua, they spend their time for each other. Maraming pamilya ngayon na sa loob ng tahanan, nagkakausap pa ba? Marami akong nakikita sa Facebook. Dati, ang bawat pamilya sama-sama kumakain. Ngayon, sama-sama nga kumakain, pero anong hawak? Cellphone. Diba? Na talagang hindi na mabitaw-bitawan ni daddy, ni mami, at ng mga anak ang kanilang mga cellphone. Laging hawak ay cellphone. Hindi na nakakapag-usap. Nakikita ko pa sa mga post sa Facebook, magkatabi nga ang mag-asawa, pero magkatalikuran. Anong hawak? Cellphone pa rin. Di ba? Sana habang mayroon tayong oras at panahon na dapat ay ilaan, i-google kay Mrs., kay Mr. sa mga anak, ay gawin na po natin. So ito po ang pinakita po sa atin ni Joshua, they spend their time for each other. Meron silang oras, panahon sa bawat isa. Ngayon, bihira nang makausap ang mga anak. Tama ba? Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, habang buhay pa ang bawat isa, gugulin natin ang ating oras at panahon sa kanila. Gugulin natin ang ating oras at panahon sa Panginoon sa paglilingkod. So ito po ang nais ng Diyos. Joshua spent his time for the Lord and for his loved ones. Doon po niya ginugol ni Joshua ang kanyang oras at panahon sa Panginoon at sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang asawa at mga anak. Kaya mga kapatid, upang magkaroon po tayo ng isang happy family, happily ever after, sana talagang tayo po ay maging maka-Diyos, na tayo talagang ligtas, naglilingkod sa Panginoon, merong oras para sa Panginoon, sama-sama na kumakain. Meron po ba? Huwag po sanang payagan ng isang padre de pamilya na hindi magkasabay-sabay sa pagkain.
Sana talagang makita bilang tayo po yung mga isang family sa hapon, sa tanghalian, o sa almusal. Sana sama-samang kumakain ang bawat pamilya. Nung ako po'y bata pa, talagang kapag tanghali, kami po'y sama-samang kumakain. Sa hapon, sama-sama kami kumakain. Mga anak, huwag kayong pipili ng ulam ha. Ito po yung batas sa amin. Kung ano ang nakahain sa mesa, kung yan man ay tuyo, gulay, kainin. Huwag tanggihan. Yan ay grasya, biyaya na galing sa Panginoon. Kaya mga anak ngayon, napakapihikan. Kaya talagang payat ang mga bata ngayon. Payat. Kulang sa sustansya. Kaya talagang payat sa akitin. Di ba? Madaling tamaan ng ubod sipon. Kasi ayaw kumain ng gulay. Ang gulay ay masustansya. Ako, kontento na ako. Kontento na ako sa ulam may tuyo. Mas napaparaming aking kain kapag ang ulam ko'y tuyo. Yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, so bilang isang pamilya, sa pagtatapos, we are belongs to the family of God. Sana'y makita po sa atin yung pagkakaisa. Na nais ng Diyos, we are united. United in prayer. Hindi man tayo magkakasama, sana sa inyong mga tahanan, nagpe-pray kayo. At sana, kung meron po tayong prayer meeting, kung tayo po talagang belongs to the family of God. Listen, mga kapatid, sana kung talaga tayo po belongs to the family of God, nagkakaisa tayo sa prayer meeting. Ito po ay gawain ng ating Panginoon. Sana makita sa atin bilang tayo po'y pamilya ng Diyos na sama-samang sumasamba kapag araw ng linggo. Nagkakaisa baga. Kasi sa totoo lang, maaaring sabi ko nga, hindi tayo nagtatalo-talo, hindi tayo nag-aaway-away, pero hindi pa rin nakikita sa bawat mananampalataya, sa bawat pamilya ng Diyos, ang pagkakaisa. Bakit? Tayo nandito kapag araw ng linggo ay nasa yung iba. Diba? So sana makita sa atin ang pagkakaisa sa pagsamba at sana makita yung pagkakaisa sa pag-aakay ng kaluluwa. Mari hindi man tayo sama-sama tuwing araw ng Sabado sa pagsusulwining, pero sana bilang tayo po'y mananampalataya, makita sa atin na talaga nagkakaisa na nag-aakay ng kaluluwa. So, kung ako man ay nasa Balete, halimbawa, ako ay nasa Balete kapag araw ng Sabado, pero kayo naman kapag Friday, nag-aakay din kayo, nag-share kayo sa inyong kaklase, sa inyong kaibigan, sa inyong katrabaho, sa inyong kapitbahay. So, yun po yun. Sana'y makita sa atin ang pagkakaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun po ba? Kaya nga sabi ko, hindi ko kayo araw-araw na pupuntahan, linggo-linggo ko lang kayo pinupuntahan. Kaya sana, sa bawat tahanan, mayroon pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagkakaisa na tayo po'y nagsusuot ng tama para sa Panginoon. Dress properly. Kaya sabi nga sa isang preaching, kay Pastor Gisarba, girls, women, ladies, if you want respect, dress properly. Kung nais ninyo na kayo igalang, respetuhin, ay tayo po ay magdamit ng maayos. Sapagkat marami ngayon sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante, napakaiksi ng suot. Diba? Then, one spirit, one mind, one heart. Tayo po lahat ay tumayo. To God be the glory. The family of God should be united. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo pong banal na salita. Sa lahat ng gawain po ngayong umaga ay hindi po nahadlangan. Tunay na kayo po ay lagi namin kasama. Tunay ang iyong pong mga pangako sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito po ngayon. Dalangin ko po aming Diyos, kami bilang isang pamilya, maghari sa amin ang pagmamahalan, ang pagkakaisa,
at ang pagkakaunawaan at ang pagpapatawad. Salamat po aming Diyos sa buhay ng bawat isa na sila po ngayon ay nandirito. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kaming gamitin para sa inyo pong kaluwalhatian. Nawa po Panginoon, patuloy na makita sa amin na kami po ay sumusunod sa inyo pong banal na salita. Pagpalain mo po ang pag-aaral ng bawat isa. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho. Pagpalain mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.